Hindi lahat ng problema nasa trabaho o nasa pamilya. Minsan, nasa tabi lang ng bahay mo. Kung may kapitbahay kang mayabang at araw-araw kang naiirita, ang tanong, paano ka kikilos nang hindi ka nauubos? Number 1, limitahan mo ang pakikisalamuha kung alam mong mauuwi lang yan sa yabangan. Dapat marunong kang pumili ng laban. Hindi lahat ng tao kailangang bigyan ng access sa oras mo, sa enerhiya mo, at sa peace of mind mo. Kapag alam mo na sa tuwing kakausapin mo siya, ay mauuwi lang sa siya ang mas magaling, siya ang mas lamang, o siya ang mas pasayo, tanungin mo ang sarili mo kung may mapapala ka ba sa usapan ninyo. Most of the time, wala kang mapapala. Hindi mo kailangang maging bastos o cold. Simple lang ang gagawin mo. Huwag mong habaan ang pakikipag-usap mo sa kanya. Pwede rin ngitian mo na lang, tapos move on ka na. Hindi mo kailangan i-explain ang buong buhay mo. Hindi mo kailangan i-update siya sa mga plano mo. Kasi let's be real, may mga tao na hindi nakikinig para umintindi, kundi nakikinig sila para may maikwento lang pabalik na mas impressive. And that's exhausting. Think of your energy like money. Hindi mo ginagastos lahat sa isang bagay na walang return, di ba? Kapag paulit-ulit mong binibigyan ng atensyon ang taong puro yabang, unti-unti kang nauubos, mentally and emotionally. Kaya minsan, the smartest move is distance. Not drama, not confrontation, distance. At hindi ibig sabihin nito na talo ka dahil dumistansya ka. In fact, panalo ka. Kasi habang siya busy sa pagyayabang, ikaw busy sa pag-build ng sarili mo. Quietly, consistently, without needing validation. Hindi lahat ng relasyon kailangang palalimin. May mga tao talaga na hanggang pang hi hello lang na level. And that's okay. Remember this, peace is more important than proving a point. You don't need to win the conversation. You need to protect your mindset. Kapag natutunan mong limitahan ang pakikisalamuha mo sa mga taong inuubos ka, mas may space ka para sa mga taong tunay na nagbibigay ng growth, respect, at good energy. And honestly, that's a power move. Number 2, huwag kang makipagkumpetensya. Lalo na kung hindi naman talaga karera ang buhay mo. May mga tao na parang laging nasa imaginary contest. Nakikipagpataasan kung sino ang mas may pera, sino ang mas maraming achievement, sino ang mas angat sa buhay. Pero ang tanong, sumali ka ba talaga sa contest na yan? Kasi kung hindi, wala kang obligasyong manalo. Di ba? Kapag pumatol ka sa kompetisyon ng taong mayabang, automatic na nilalaro mo ang laro niya. At sa larong yun, kahit anong gawin mo, parang laging may next level siya ng yabang. Kung may bago kang kwento, mas mayabang ang sagot niya. Kung may na-achieve ka, mas grabe raw ang kanya. Nakakapagod, di ba? That's because it's not meant to be won. It's meant to feed the ego, hindi ang growth mo. The truth is, may kanya-kanya tayong timeline sa buhay. Hindi porke mas maingay siya, mas successful na siya. Hindi rin porke tahimik ka, wala ka nang nararating sa buhay. Minsan, ang tunay na progreso, tahimik lang. Walang announcement, walang flex, walang audience. You're just showing up every day, doing the work, improving yourself one step at a time. Kung hindi ka nakipagkumpetensya, mas malinaw ang isip mo. Hindi ka pressured magpanggap. Hindi ka napipilitang mag-share ng mga bagay na hindi mo pa ready i-share. You stop living for comparison and you start living with intention. And that shift, game changer yan. Hindi mo kailangan patunayan na kaya mo ring higitan siya. Ang kailangan mo lang patunayan ay sa sarili mo, na mas maayos ka ngayon kaysa kahapon. Because at the end of the day, ang totoong kalaban mo ay ang dating version mo, hindi ang kapitbahay na maingay. So kapag may nagyayabang at parang hinihila ka sa comparison, huminga ka lang. Smile. Let it pass. Choose your own lane. Stay focused. Because while others are busy competing for attention, you're busy building a life that actually makes sense for you. And that's a quiet win, pero solid. Number 3, manahimik ka na lang kapag nagyayabang sila. Kahit mahirap sa umpisa, pero isang superpower na yan na madalas hindi nakikita ng iba.
Kapag may tao na todo yabang, ibig sabihin lang yan, gusto nila ng audience. Gusto nilang marinig ang sarili nila at gusto nilang maramdaman na may epekto sila sa paligid. Kung bibigyan mo agad sila ng reaksyon, kahit simpleng pagpansin mo lang sa sinasabi nila, nagbibigay ka ng gasolina sa apoy nila. Lumalakas ang yabang nila sa tuwing may pumapansin. Kaya mas strategic na manahimik. Hindi ito ibig sabihin na pinapayagan mo lang sila o nananahimik ka sa kahinaan. Sa halip, kontrolado mo ang sitwasyon. You're showing that your peace and energy are more important than winning a conversation or proving a point. Minsan, simpleng smile lang, tapos focus sa sarili mong mundo. Mas effective yan kaysa makipagdebate sa taong gusto lang magpa-impress. At eto, relatable talaga. Imagine, habang siya busy sa pagyayabang, ikaw, quietly living your life, accomplishing small wins, growing, at hindi nagpapatinag. Eventually, makikita mo, walang epekto ang yabang nila sa'yo. Kaya para silang nagsasalita sa hangin. You're untouchable in that sense. Ang manahimik doesn't make you weak. Sa katunayan, it shows maturity and self-control. Ipinapakita mo na hindi mo kailangan ng validation mula sa mga taong puro yabang lang. Kapag natutunan mong gawin ito consistently, mas mapapahalagahan mo ang energy mo at mas madaling iwasan ang unnecessary stress. Number 4, huwag mong ipagsabi ang personal mong buhay. Hindi dahil may tinatago ka, kundi dahil marunong kang magprotekta ng sarili mo. Lalo na sa mga taong mayabang, bawat detalye ng buhay mo ay pwede nilang gawing leverage para ipakita kung sino sila o para ikumpara sa'yo. Imagine, sinabi mo na lang casually na may bago kang trabaho. Tapos, biglang sasabihin nila, "Wow, ang galing mo ha, pero sa akin, mas mataas ang salary ko." Nakaka-frustrate, di ba? Pinupuri ka, tapos nakipagkumpetensya pala. It's not about being secretive or suspicious. It's about choosing your audience wisely. Hindi mo kailangang ibahagi lahat ng achievements mo, relationships mo, o struggles mo sa taong hindi rin naglalayong suportahan ka. Hindi mo kailangang ipakita ang buong story mo para lang ma-impress sila. Kasi malamang, ang focus nila ay para rin naman sa kanilang sarili. Kapag natutunan mong i-keep ang personal details mo to yourself, mas mapapansin mo rin kung sino talaga ang supportive at genuine sa paligid mo. You're saving yourself from unnecessary comparison, judgment, at stress. Lalo na ngayon na social media era where oversharing is so tempting, kailangan mo talagang magkaroon ng boundaries. Hindi lahat ng like o comment sa post mo ay positive energy. Minsan, gagamitin pa nilang sandata para ipakita ang superiority nila. Remember, your life, your rules. Hindi mo kailangang i-justify o i-explain every choice mo. You get to celebrate in your own way. At mas masaya yon kapag alam mong hindi ito para sa approval ng mayabang na kapitbahay o kahit sinong toxic na tao. Peace of mind is priceless. And sometimes, silence is the strongest flex you can have. Number 5, focus ka lang sa sarili mong goals, hindi sa sinasabi nila. Kapag may mayabang na kapitbahay, isang malaking mistake ang pabayaan mong makaapekto ang yabang nila sa focus mo sa buhay. Madali kang madistract sa mga sinasabi niya, mas magaling daw siya sa trabaho niya, siya raw ang mas mabilis umakyat sa posisyon, siya raw ang bida sa buong barangay. Pero tandaan mo, hindi kompetisyon ang buhay mo sa kanya. Ang yabang niya, kahit gaano kalakas, wala sa kontrol mo. Ang goals mo, lahat nasa kamay mo. Imbis na ma-stress ka sa kanyang pagpapakita ng accomplishments, gamitin mo yon bilang fuel. Pero sa sarili mong journey, mag-focus ka sa kung ano ang gusto mong ma-achieve, hindi sa kung sino ang mas mayabang o mas maraming masasabi. Kapag nakafocus ka lang sa sarili mo, hindi ka na madaling maipit sa drama. Ang energy mo ay para sa mga projects mo, para sa dreams mo, at sa personal growth mo, hindi sa pagpapaliwanag o pakikipagkumpara. Remember, comparison kills joy. Every time na inaalala mo kung anong achievement niya, unti-unti mong nakakaligtaan ang sarili mong progress. Kaya kapag nag-concentrate ka sa goals mo, sa studies mo, sa career, sa skills, relationships, your every small step counts. Hindi mo kailangang ipakita sa kanya
alam mo na ang tunay na progress mo. At yan ang pinakamahalaga. At isa pa, kapag committed ka sa sarili mong path, makikita mo rin na ang yabang ng iba ay nagiging irrelevant. Hindi mo na kailangang patunayan o makipagtalo pa. Habang siya, busy sa pagpapakita, ikaw, busy sa pag-level up. Focus on your grind, not on their shine. At sa huli, ang success mo, ang pinakamalakas na response sa lahat ng yabang. Number 6, iwasan mo ang chismisan. Oo, alam kong tempting talaga. Minsan, parang masarap makinig at masarap makishare. Especially kapag ang topic ay yung kapitbahay mo na laging mayabang o kung sino-sino sa paligid mo. But here's the thing, kapag nakipagchismisan ka, hindi mo lang siya binibigyan ng power. Binibigyan mo rin ng power ang negativity sa buhay mo. Tsaka, honestly, sa sobrang dami ng chismis, minsan hindi mo na alam kung alin ang totoo at alin ang pinalalaki lang ng imagination ng iba. Parang drama buffet na walang tunay na sustansya. Kapag sinubukan mong makichismis, automatic mong na-stress ang sarili mo. Hindi mo lang nakukuha ang storya, nakukuha mo rin ang energy ng insecurities at negativity ng ibang tao. And let's be real, hindi mo naman kailangan i-compete sa buhay ng iba para patunayan ang sarili mo. Mas safe at mas empowering na manatiling neutral. Keep your distance at focus ka lang sa sarili mong goals. Plus, think about reputation. Kung palagi kang nakikihalubilo sa chismisan, kahit hindi mo intensyon, may nakikita sa'yo ang iba na hindi maganda. Parang bahagi ka rin ng negativity loop. Mas sulit na maging silent observer na lang. Mag-smile ka na lang at i-prioritize mo ang mga bagay na makakatulong sa buhay mo kaysa sa puro ka lang chismis. And the best part, kapag tumigil ka sa chismisan, makakaramdam ka ng peace of mind. Mas malinaw ang judgment mo, mas malinaw ang energy mo, at mas kontrolado mo ang emotional state mo. Chismis is like junk food for the soul. Masarap for a moment, pero nakakasira in the long run. Kaya kahit tempting, just say no. Protect your vibe and let your life be drama-free as much as possible. Number 7, huwag kang mag-react emotionally. Isa itong napakahalagang skill na madalas nakakaligtaan. Madali kang madrag sa drama kapag pinapaniwalaan mo ang hype ng yabang nila. Minsan kahit simpleng comment lang, pwede ka nang mag-overthink, pwede ka nang magalit o masaktan. Pero isipin mo, reacting emotionally is exactly what they want. Para sa kanila, ang bawat galit, eye roll, umainit na response mo ay parang trophy na pwedeng ipakita na nakuha na nila. Kaya imbis na agad mag-fire back, breathe first. Pause. Mag-observe. Tanungin mo ang sarili mo, worth it ba to? Will this change anything? Kapag napansin mo na paulit-ulit lang ang ugali nila, you realize na your emotions are your power at hindi mo ito dapat ipamigay sa kahit sino. Kung pipiliin mong kalmado ka lang, parang invisible shield ka. Hindi nila mararamdaman na may impact ang yabang nila sa'yo. Pwede mo ring i-practice ang humor o light sarcasm bilang defense. Something subtle na nagpapakita na hindi ka affected, pero hindi rin bastos. Parang sinasabi mo sa sarili mo at sa kanila, okay, I see you, but I'm not losing sleep over this. At ang pinaka-relatable, kapag hindi ka nag-react emotionally, mas makikita mo ang tunay nilang kulay. Hindi ka na na-stress sa overreaction mo at mas malinaw sa'yo kung sino ang worth ng time mo. Remember, choose peace of mind over petty battles. Hindi mo kailangang ipatunay sa kanila na kaya mo rin. Mas panalo ka kapag tahimik kang lumalakad sa sariling landas mo, habang sila busy sa sarili nilang ego. Number 8, humanap ka ng common ground kung kailangan talagang makisama. Kasi kahit mayabang ang kapitbahay mo, may mga sitwasyon na hindi mo maiiwasan na magkasama kayo. Pwedeng nandun kayo pareho sa barangay meeting, or sa community event, or sa simpleng pang-araw-araw ng pakikisalamuha. Sa halip na labanan ang yabang o mag-react sa bawat patama niya, mas matalinong galaw na hanapin ang punto kung saan kayo parehong okay. Hindi ibig sabihin nito na panalo ka sa lahat ng bagay. Ibig sabihin, may middle ground ka na pwede kayong mag-connect nang hindi nauubos ang energy mo. Think of it like this.
Kahit gaano ka-irritating ang isang tao, kung pareho kayong may goal o interest, pwede mong gamitin yon para mapanatili ang peace at professional na relasyon. Halimbawa, parehong gusto nyong malinis ang kalsada o maayos ang barangay hall. Kahit mayabang, kung focus ka sa shared objective, nagiging productive ang interaction at hindi puro drama. Ang tip dito, huwag mo rin pilitin ang common ground kung wala naman talaga. Kasi forced connection is worse than distance. Pero kapag may chance, gamitin mo ito as a tool para mapanatili ang dignity mo at ma-minimize ang tension. It's like saying, okay, I don't need to agree with everything you say, but we can both get things done without conflict. At sa dulo, makakaramdam ka ng control sa situation. Hindi ka na basta-basta nadadala sa yabang niya. You're basically telling yourself, I can coexist without losing my peace. At yun ang tunay na skill, ang makisama, pero hindi nagiging victim ng attitude ng iba. Number 9, pumili ka ng tamang laban. Hindi lahat ng bagay kailangang patulan. At hindi lahat ng tao deserve ng reaction mo. May mga sitwasyon talaga na kahit manalo ka sa argumento, talo ka pa rin dahil ikaw ang na-stress. Ikaw ang nawala ng oras at ikaw ang nawala ng peace of mind. Kaya bago ka pumatol, huminto ka muna at tanungin mo ang sarili mo, worth it ba to? May mababago ba talaga? Minsan kasi, ang laban ay hindi tungkol sa tama o mali. Madalas tungkol ito sa ego. At kapag ego ang nag-uusap, walang tunay na panalo. May mga tao na kahit anong paliwanag mo, hindi makikinig. Gusto lang nilang mapatunayan na sila ang angat. Kapag pinatulan mo yon, parang pumasok ka sa game na wala kang mapapanalunan. Being strong doesn't always mean being loud. Hindi rin laging nangangahulugan na ipagtanggol mo ang sarili mo sa bawat pagkakataon. Minsan, ang totoong lakas ay ang kakayahang tumalikod at sabihin, hindi ito ang laban ko. Kasi alam mo ang priorities mo. Alam mo kung saan mo dapat ilagay ang energy mo. Isipin mo to, limitado ang oras mo sa isang araw. Limitado ang mental space mo. Gusto mo bang ibigay yon sa taong mahilig mang down o magyabang? Or sa mga bagay na magdadala sa'yo ng growth? Choosing the right battle means choosing yourself. At oo, may mga pagkakataon na kailangan mong magsalita. Kailangan mong magsalita kapag may disrespect na. Kapag naapakan ng boundaries mo. Kapag tahimik ka na lang pero inaabuso ka pa rin. Pero kung nagyayabang lang, nang iinggit lang o papansin lang, let it go. Hindi lahat ng ingay ay dapat sagutin. Tandaan mo, hindi mo kailangang patunayan ang halaga mo sa lahat ng tao. Ang taong secure sa sarili, marunong pumili kung kailan lalaban at kung kailan lalakad palayo. Ang tunay na panalo ay hindi yung huling salita, kundi yung peace na naiuwi mo sa sarili mo. Number 10, panatilihin ang pagiging mabait pero firm. Ito yung klase ng attitude na ramdam mo. Hindi ka palengkera, hindi ka suplado, pero hindi ka rin doormat. Minsan kasi iniisip ng iba na kapag mabait ka, pwede ka nang tapakan. Diyan pumapasok ang pagiging firm. You can be kind without allowing disrespect. Halimbawa, may mayabang na kapitbahay na mahilig magbida at mangdaw ng patago. Hindi mo kailangan makipagsabayan o magtaas ng boses. Ang kalmadong tono, steady eye contact, at simpleng linya tulad ng, okay na yan, I see it differently, that's already a message. Hindi ka nakikipag-away, pero malinaw na may linya ka. That's what firm looks like. Being firm doesn't mean explaining yourself over and over. Hindi mo kailangang i-justify ang boundaries mo. Kapag sinabi mong ayaw mo, ayaw mo. Kapag tapos na ang usapan, dapat tapos na. Kung uulitin nila, ulitin mo rin ang approach mo. Same calm voice, same words. Consistency is key. Eventually, mararamdaman nila na hindi ka basta-basta natitinag. At ito ang totoo, mas nire-respeto ng mga tao ang taong may boundaries kaysa sa taong laging umuo. Kahit hindi nila aminin, ramdam nila kapag may self-respect ka. When you stay polite but firm, you're telling them, I respect myself and I expect the same from you. Walang drama, walang insulto, malinaw lang. Hindi rin ito tungkol sa pagpapakita ng tapang sa iba. Para ito sa sarili mo, para sa peace of mind mo. Kasi kapag alam mong kaya mong tumayo ng maayos,
hindi ka na kinakabahan kahit sino pa ang kaharap mo. Mabait ka pa rin, maayos ka pa rin kausap, but no one gets to cross the line. And that balance, that's confidence. Number 11, kung may disrespect na, magsalita ka ng maayos at direkta. Hindi ito tungkol sa pakikipag-away o pagtaas ng boses. It's about self-respect. Kasi kapag hinayaan mo lang na bastusin ka, paulit-ulit, para mo na rin sinasabi na okay lang sa'yo yon. At hindi dapat. Maraming tao ang natatakot magsalita dahil ayaw nila ng gulo. Pero tandaan mo, hindi lahat ng confrontation ay conflict. Minsan, klaruhan lang talaga. Isang mahinahon pero matatag na linya tulad ng hindi ako komportable sa paraan ng pananalita mo. Or, pwede ba nating ayusin ang usapan? Sapat na yon. Walang insulto, walang yabang, just facts and boundaries. Kapag direkta kang nagsalita, dalawang bagay ang mangyayari. Una, malalaman niya na aware ka at hindi ka basta-basta. Pangalawa, binibigyan mo siya ng chance na itama ang ugali niya. Hindi mo siya hinuhusgahan, ipinapakita mo lang kung saan siya lumalagpas sa linya. At kung magbabago siya, good. Kung hindi, at least malinaw na sa'yo kung anong klaseng tao ang kaharap mo. Importante rin ang tono. Hindi mo kailangan maging sarcastic o pasigaw para maging firm. Calm voice, steady eye contact, simple words. Kasi kapag kalmado ka, ikaw ang may control. Emotional reactions give power to the other person. Pero kapag composed ka, ikaw ang nasa taas ng sitwasyon. At kung sakaling i-gaslight ka, yung sasabihin nila na joke lang naman, or ang sensitive mo, doon mo lalong patunayan na tama ang ginawa mo. Dahil ang respeto, hindi dapat hinihingi, ina-assert. Hindi mo kailangan mag-explain ng paulit-ulit. One clear message is enough. At tandaan mo ito, ang pagsasalita ng maayos at direkta ay hindi ka bastusan. It's maturity. It's confidence. It's knowing your worth. Hindi mo kontrolado kung paano siya magre-react, pero kontrolado mo kung paano mo ipinagtatanggol ang sarili mo. At minsan, ang pinakamalakas na boses ay yung kalmado, pero hindi umaatras. Number 12, huwag mo agad personalin. Kasi hindi lahat ng ginagawa o sinasabi ng isang tao ay tungkol sa'yo. Madalas, ang kayabangan ng isang tao ay salamin ng pinagdadaanan niya. Hindi sukatan ng halaga mo. Kapag may kapitbahay kang mayabang, madaling pumasok sa isip kung minamaliit ka ba niya o pinaparinggan ka ba niya. But most of the time, hindi ikaw ang issue. May mga tao talagang kailangang ipagsigawan ng achievements nila para maramdaman nilang may silbi sila. Validation ang kanilang hanap, hindi ka away. At kung iisipin mo, kapag secure ang isang tao, hindi niya kailangang magyabang. Tahimik lang siya, confident, pero hindi maingay. Kaya kapag mayabang ang isang tao, chances are may insecurity sa loob na tinatakpan ng ingay. Kapag pinersonal mo agad, ikaw ang talo. Kasi nadadala ka emotionally, naiinis ka, napipikon ka. Minsan napapaisip ka pa kung bakit parang ang baba ng tingin niya sa'yo. Samantalang siya, tuloy lang sa buhay niya. That's not fair to you. Hindi mo obligasyon na dalhin ang emotional baggage ng iba. Try to pause and reframe. Sa halip na isipin na inaatake ka, isipin mo na lang, ganito lang talaga siya. Hindi excuse yon sa ugali niya. Pero projection yon sa peace of mind mo. Kapag hindi mo pinersonal, mas malinaw ang isip mo, mas kalmado ang response mo, at mas hawak mo ang sitwasyon. At eto pa, hindi mo kailangan patunayan ang sarili mo. You don't owe anyone an explanation of your life, your progress, or your worth. Hindi nasusukat ang value mo sa dami ng kwento mo o lakas ng boses mo. Minsan, ang pinaka-strong na tao ay yung marunong magsabi sa sarili niya ng okay lang, hindi ito tungkol sa akin. So, sa susunod na may magsabi ng mayabang na komento, breathe. Step back mentally at tandaan mo, kung hindi mo ito pinersonal, wala itong kapangyarihan sa'yo. And that kind of control, that's real confidence. Number 13, irespeto mo ang sarili mo. Kasi kung hindi mo irespeto ang sarili mo, huwag kang magtaka kung may ibang gagawa ng kabaligtaran. Self-respect is not about pagiging mayabang o mataas ang tingin sa sarili.
It's about knowing your worth and refusing to accept treatment that makes you feel small, invisible, o second class. Kapag may taong laging nagyayabang sa harap mo, paulit-ulit kang kinukumpara, o sadly minamaliit ka, tandaan mo, hindi mo obligasyon na tiisin yun. Minsan, akala natin kailangan nating makisama palagi para hindi masabihang suplado o mayabang. Pero ang totoo, may manipis na linya sa pagitan ng pakikisama at pagpapabaya sa sarili. Kapag palagi mong hinahayaan at tapakan ng boundaries mo, unti-unti mong tinuturuan ng ibang tao kung paano kanila pwedeng tratuhin. And once that happens, mas mahirap nang bawiin. Self-respect shows sa maliliit na bagay. Sa pagpili kung kailan ka magsasalita at kailan ka tatahimik. Sa kakayahang tumanggi ng hindi nag-i-explain ng mahaba. Sa pagiging kalmado kapag may taong sinubukang i-provoke ka. Hindi mo kailangang sumabay sa yabang para patunayan na may halaga ka. Your value doesn't increase just because someone is loud. At tandaan mo, hindi lahat ng disrespect ay sigawan o insulto. Minsan ang disrespect ay yung palagi kang binabara, binabaliwala o ginagawang audience sa kwento ng greatness nila. Kapag naramdaman mo yan, may karapatan kang umatras. Hindi ka mahina, you're choosing yourself. Self-respect is choosing long-term peace over short-term validation. Hindi mo kailangan ng approval ng kapitbahay, kaibigan, o kahit sino para masabing sapat ka. Kapag nirerespeto mo ang sarili mo, automatic na nag-iiba ang aura mo. Mas firm, mas kalmado, mas hindi basta-basta. At kadalasan, doon pa lang, titigil ang mga taong sanay mang-apak. Kaya bago ka magtanong kung bakit ka hindi nirerespeto ng iba, tanungin mo muna ang sarili mo, paano ko ba tinatrato ang sarili ko? Kasi doon talaga nagsisimula ang lahat. Number 14, surround yourself with positive people. Hindi sa taong puro yabang lang ang alam. Kasi nakakahawa ang energy. Kung araw-araw kang napapalibutan ng mga taong puro sarili lang ang bida, puro flex lang, puro pataasan ng ihi, unti-unti, kahit ayaw mo, nadadala ka rin. Napapagod ka, nawawalan ka ng gana. Minsan napapaisip ka ba kung kulang ka ba o nahuhuli ka ba sa buhay? At doon nagsisimula ang unnecessary pressure. Pero kapag kasama mo ang positibong mga tao, ibang usapan. Ito yung mga taong marunong makinig. Sila yung mga taong masaya sa achievements mo kahit wala silang mapapala. Yung kapag nagkwento ka, hindi nila babawiin ng spotlight. Instead, they support you. They celebrate with you. They push you forward. Hindi sila nakikipagkompetensya. They are collaborators in growth. Let's be honest, hindi mo kailangan ng mga taong laging nagpapaalala kung gaano sila kaangas. Ang kailangan mo ay mga taong nagpapaalala kung gaano ka kahalaga. Yung kahit tahimik lang kayo, pero okay lang. Walang yabangan, walang comparison, walang subtle insults na nakadisguise as jokes. Just real connection. Kapag napapaligiran ka ng positivity, mas nagiging malinaw ang goals mo. Mas nagiging kalmado ang isip mo. Mas confident ka. Hindi dahil mas magaling ka kaysa sa iba, kundi dahil secure ka sa sarili mo. And that kind of confidence, hindi maingay, hindi nagyayabang, tahimik pero matatag. So choose your circle wisely. Hindi lahat ng matagal mo nang kilala, dapat mo pa rin isama sa buhay mo. Minsan, growth means letting go of people who drain you and making space for those who inspire you. Because at the end of the day, your environment shapes your mindset. At kung gusto mong umangat sa buhay, mas mabuting napapaligiran ka ng good vibes, ng mga real talk at genuine support. Hindi puro yabang, hindi puro ingay, kundi puro growth. Number 15, tandaan, tahimik na tagumpay ang pinakamaingay na sampal. Hindi mo kailangang ipagsigawan na umangat ka. Hindi mo kailangang ipakita sa lahat na kaya mo rin kung ano ang kaya nila. Minsan, mas ramdam ang impact kapag wala kang sinasabi. Pero kita sa galaw mo ang pagbabago. Habang ang iba, maingay sa pagyayabang, ikaw tahimik lang. Pero kitang-kita na umaabante ka. Relatable to. Lalo na kung may mga taong minamaliit ka dati o gusto laging mas angat sila sa usapan, gusto ka nilang matrigger. Gusto nilang mag-react ka. Gusto nilang makipagkumpetensya ka sa kanila. Pero kapag pinili mong manahimik at mag-focus sa sarili mo, parang sinasabi mo na rin na hindi mo kailangang patunayan sa kanila ang buhay mo. And honestly,
That silence hits harder than any comeback. Tahimik na tagumpay means you work in private. Walang announcement, walang drama, walang unnecessary flex. You just show up every day. Ginagawa mo ang dapat gawin kahit walang pumapalakpak. Tapos one day, mapapansin na lang nila, nagbago ka na. Mas kalmado ka, mas kumpiyansa ka, mas stable ka. At doon nila mararamdaman yung sampal. Kasi hindi sila kasali sa proseso, pero kita nila ang resulta. And the best part, hindi ka napagod makipag-argumento. Hindi ka naubos sa pagpapaliwanag. Hindi ka bumaba sa level ng yabangan. You let your growth speak for itself. Kasi kapag tunay ang progress mo, hindi mo kailangan ng validation. Hindi mo kailangan ng audience. Enough na alam mo sa sarili mo na mas okay ka ngayon kaysa dati. So kung may mga taong maingay, mapangmata, o mapagyabang sa paligid mo, remember this. You don't need to out-talk them. You outgrow them. Keep moving. Keep improving. Stay low-key. Dahil sa huli, yung tahimik mong pag-angat, ang pinakamalakas na sagot na hindi na kailangang bigkasin.